Bakit po importante po na matutunan ng mga Pilipino yung tungkol sa rabbit racing sa panahon po ngayon? Ah, ang program ng ating Department of Agriculture, yung food sufficiency. Apo. So, kami, dun sa grupo ng Rabbit Associations, ito yung nakikita namin na can provide food sufficiency kung talagang siseryosohin yung pag-aalaga ng rabbit. Kasi unang-una, mabilis siyang dumami, no? Apo. Maraming mga studies abroad na they were telling na a single rabbit can produce more meat compare mo to other livestock. Okay. In a given phage, no, or forage or damo, no, they can produce more meat, no. At the same time, yun nga, mabilis siyang dumami. So, ako parati ko yung sinasabi na a pair of rabbits can give a family of in rural areas ng at least 3 pieces of rabbits every month na pagkain nila. So we're not talking about the livelihood aspect, no? But yung health benefits sa kanila that they'll be eating healthy meat, at the same time magkakaroon sila ng source of protein from the rabbit meat, maganda siya, no? Okay po. So kung sakali po na-convince po yung mga farmers o yung aspiring entrepreneurs na mag-engage sa rabbit racing, kumusta naman po yung existing market sa panahon po ngayon? Meron po bang demand? Kung meron pong demand, ano pong certain rabbit products ang medyo interested yung mga nagde-demand po sa mga products? Ano siya eh? Sa ngayon, wala siyang definite na sabihin mong we could get statistics from the government na ang market ng rabbit meat is this much. Wala talaga yan eh. We've been trying to get that from the government pero wala talaga silang maipresent sa amin. No? The only siguro na pwede naming masabing market as of now, katulad sa amin, naka-geared kami dun sa market ng breeder. Okay. These are the breeders market, no? Sa ngayon, malaki yung market nito because a lot of people are wants to go into rabbit racing as a livelihood. Okay. Yung other markets, which is the pet shop and the laboratory, matagal nang andyan yan, no? Okay. Different schools are buying rabbits for their laboratory use, for testing, mga ganun. And the pet shop, no? Since parang na-open tayo dito sa rabbit na this is for pet. Okay. So, malaki yung market na sa pet shop. But kami, in our group, what we're trying to do is ma-enlighten yung mga tao na rabbit is for meat, no? Merong mga breed ng rabbit that we could use it for pets, but these are the small rabbits, no? We are raising rabbit for meat. Ito yung mga medium size. Okay. Talagang these are really raised for meat, no? Kaya market-wise, ako tingin ko sa kanya, naghihintay lang yung market nito for meat. We have some inquiry ng rabbit meat, no? Ito yung during our rabbit festival, nag-inquire sa amin some people from Baguio na if we could supply them rabbit meat, no? But as of now, medyo talagang parating nauubos yung available na rabbit doon sa breeders pa lang. 2 months old rabbit nabebenta na yan as breeder. Ganun yung market ngayon, no? But siguro by early next year, we expect na we could produce rabbit for meat. Okay. Early next year. And then siguro that's the time that will be
trying to call these inquiries, yung sa mga hotels, kasi meron na kami inquiries dyan na we are ready now to supply the requirements of the hotels, the restaurants, yung mga ganun. No? So, ano lang, yung sa amin sa ngayon, or me particular, no? Ang nakikita ko lang is the potential. Okay. Because of yung laki ng rabbit industry in other countries. I see. If they could do that, so we can do it also here in the Philippines. No? Marami naman kami nabasang mga papers na in terms of the rabbit industry in Europe, ano to? It's second to chicken. Ganon kalaki yung industriya, no? Plus other ASEAN countries, talagang serious yung mga government na talagang ipus ito. Okay. Yun yung pinanghahawakan namin sa ngayon. Yung mga rabbit breeders na kumukuha sa inyo ngayon ng supply ng mga breeders, ito po ay naingganyong mag-engage sa rabbit racing because of the potential also, or meron din silang mga existing na market na kinikater? Some of the buyers of the breeder, ito yung naka-experience before na pag-aalaga ng rabbit. So, right now, parang nakita nila, merong isang association that they want to go into rabbit meat production. Kaya sila nainganyo ulit into going into rabbit racing. No? Kasi meron silang experience na talagang ang bilis siyang dumami. Okay. So, they have already the expertise sa pag-aalaga. Ang nagiging problema lang nila before is the market. No? They don't know how to market it. No? At hindi nila nakita yung potential nito as a meat source of meat. Okay. Yun. Ang nakita lang dito kasi yung pet shop before. So previously puro pet shop ang kinikater nila. Na ang pet shop is seasonal. Oo. After one season, wala na masyadong bibili. At yung mga tao, talagang dumadami yung rabbit nila from their farm, no? Sila mismo hindi lang natutunan na kainin eh. Kaya, recently lang din nila natutunan. Kaya ako, in all the seminars that I am conducting, talagang ano yan, no? Pinipilit ko na itong rabbit nating alagaan, this is for meat. No? Ang sinasabi ko nga, initially wag mo nang isipin yung livelihood eh. No? Isipin muna yung may makain na healthy meat, yung family mo. Yun yung inaano ko talaga sa mga attendees ng seminars. No? At tingin ko naman malaki yung pagbabago dahil ang dami na ngayon nag-aalaga eh. And nakita nila naman yung market. No? Sila, wala pa rin sila sa meat market, but nauubusan din sila ng stock. Yung mga ganun. Binibenta rin nila as breeder? Binibenta nila as breeder. And some, nagbebenta rin sila na as a pet shop, sa pet shop. Pet shop. And yung existing na laboratory market. Kasi dati-dati, yung mga laboratory, sa akin nagtatakbuhan lahat yan. Kasi nga, wala silang makitang suppliers that they could give them 20 pieces na white with red eyes na rabbit at the range of around 3 months old. No? Wala silang makuha niyan kasi nga backyard eh. No? In our case, so como we are organized group, kaya kong kumuha na, sabihin ko, let's say from one member, I need 10 from you, 5 from you, 5 from you, 10 from you. So, immediately nakakaipon kami ng 30 pieces. Okay. With other individual racer, mahihirapan kang kumuha ng mga ganyan. Pero yung in terms of meat po talaga na, kunwari, demands from restaurants, from hotels, dun sa mismong rabbit eaters, sa ngayon po, saan po nanggagaling yung supply na ginagamit sa mga minimal na mga hotels or... I think some hotels, no,
especially yung mga European, French, Spanish, yung mga ganyan, German restaurant, they import their own stocks of rabbit meat. No? Nag-import yan. No? Kasi, and before I heard also na merong available sa Santis. Santis is a parang delicatessen shop na they're selling meat or seafoods, mga gano'n, na imported coming from abroad. So meron silang available na rabbit meat. Nagbebenta sila. But quite expensive. So it's not for local, for Filipinos ang meat na ito, or meron din some na kumakain siguro? Mostly expatriate. Bumibili see. sa kanila ng rabbit meat. No? And then they cook it in their home. Okay. Ganun siya. No? Dati meron kaming isang membro na he's ordering from us 20 pieces or 20 heads of rabbit, na ang sabi niya sa akin, he's supplying this to a German restaurant. Ganun. Kasi nga, ang ginawa niya, initially kasi ito, umorder sa akin, sabi niya, umorder sa akin yung restaurant, 5 pieces, mga ganun. Sabi ko, I'm from Bulacan, at kung dadaling ko yung 5 heads going to their place, tataas yung cost. Opo. So, ang ginawa niya, umorder siya sa akin ng 20 pieces. Siya yung nag-stock sa bahay nila. And then, unti-unti, sinusupply niya rin sa kaibigan niya kasi, sa German restaurant, kaibigan niya tayo may-ari. So, little by little, sinusupply niya rin sa restaurant. Mga ganun. Pero nung kayo na po, yung, di ba nagkaroon din po kayo ng mga bulk na pagsusupply ng rabbit meat? Saan po yung market po na yun? Alam mo yung history namin sa rabbit, initially wala naman talaga kaming market, no? When I started, dumami ang rabbits namin kasi wala naman bumibili, no? Kaya nga, one of our way para i-market yung aming rabbits is to start giving lectures on rabbit racing. Okay. Sabi namin, kukonduct tayo ng seminars. Kung let's say we have around 15 participants, meron tayong sales na 10 heads of rabbit kasi lulutuin natin yan, kakain natin to the seminar participants, yung mga gano'n. Na-realize namin na hindi lang pala yung ipapakain namin to the seminar participants yung magiging sales namin kasi most of the participants, they'll be buying breeders, initial stocks. So, yun na, doon na unti-unti lumaki yung market namin until the time na ang umattend sa amin sa seminar is more than 20 na, 30, sometimes kumisan, pinakamalaki namin attendees dito is inabot kami ng 40 plus So, imagine ano yan, no? Magpapatay ka ng rabbit, 15, 20, and then lulutuin mo yan. So, meron ka ng benta na 20 heads of rabbits. At the same time, itong mga participants ito, they're buying breeders. And some are buying rabbit meat. Kasi gusto nilang patikim din doon sa pamilya nila. Yung mga ganun, no? Kaya, from the population namin ng rabbits before, biglang ang dami-dami ang naming orders, wala na kami supply. This started siguro mga later part of 2013. No? Kasi you started your farm po 2012 po. Lang, middle of 2012. So you started selling the products po 2013 na. I see. So ito yung time na ang dami naming rabbits, I need to cage my rabbit individually kasi nga nag-aaway na yan at the age of 4 months. So what we did, we bought yung freezer and pinatay na namin yung mga, una nga kami 6 months old ang pinapatay namin. Then afterwards, we slaughter 4 months old kasi nga nakita namin, na-realize namin na yung 4 months old, highly territorial, nag-aaway-aaway na yan, no? Nagkakasakitan sila. So what we did, yung 4 months old na yung kinatay namin. A 4 months old could give you mga 1 kilo to 1.1 kilo of meat. So, okay lang naman din kasi most of the Filipinos, they want 1 kilo of meat, yung one whole rabbit. So, yun. Then nagsimula, we buy one freezer, napuno yung freezer, we bought another one.
until the time na nabenta na namin ang nabenta, sa ngayon, wala nga kaming not a single piece, no? Dahil may bisita kami yesterday, yung last 4 pieces namin, niluto namin for the visitors, no? Pinakain namin din sa mga bisita. And right now, meron kaming kakatayin din, siguro around 10, but we have seminars again on the 22nd, so yun yung lulutuin So, namin. ganun lang po yung naging nature nung from the time you started in 2013 until now, ganun Until lang now. po yung cycle ng business. At the same time, ano yan, no? Yung mga attendees namin ng seminar, they put up also their own rabbitry. No? Mhm. Yung ibang malalayo na, let's say from Cavite, ginagawa na namin dyan, people inquiring from us from the south, nire-refer na namin sa kanila. Kasi Okay. kami naman hindi namin kaya mo. Malayo na masyado. Malayo na masyado. So, nakapag-start din sila ng market nila. Yung mga members namin nag-start na magtayo sa south, no? And then some members in Metro Manila, yun, nakapagsimula na rin sila kasi people from Metro Manila who wants to buy some breeders, doon ko na tinuturo lahat yan. Even the government agencies na kailangan ng mga rabbits, sa kanila ko na rin binibigayan. Kasi nga, I have my seminar participants na buying from me, no? So, ito lang, medyo kulang na kulang pa yung production namin yan. Kaya, most of us in the association, expanding our breeders. Nag-expand talaga kami. Para, unang-una, masuplayan yung needs ng mga breeder. At the same time, yung makapag-start kami ng meat by next year. Yun yung target namin. What about the other products po? Like yung rabbit fur, yung manure? Yung rabbit pelts kasi, nung 2013, kung mag-slaughter kami ng rabbits, 10 to 20 pieces per batch. So, in 1 month time, nakapag-slaughter kami ng more than hundreds. And ang tanning company in Mekawayan, at least they need a minimum of 100 pieces to start the tanning, no? Noong time na yon, nakapagdala kami sa Mekawayan kasi nga makaipon kami ng 100 pieces o 120 pieces, dadalhin namin sa Mekawayan for processing, for tanning, no? And then at that time, nagbebenta namin siya as is, no? Yung rabbit pelts. Yung mga bibili sa amin, ang sabi nila, ginagawa ng patungan ng telepono sa bahay, yung mga gano'n, no? So, hindi po siya bulk binibili? Parang pa isa-isa? O Usually, pa isa-isa. Yung iba naman, during Christmas season, bibili sila ng marami for giveaways. Yung ganun yung mga so, dito nangyayari. lang po yan sa farm binibili? No. Since meron kaming we are attending Agri Bazaar monthly sa Quezon City Circle, no? Nagdadala kami doon. Yung experience nga namin from the Agri Bazaar, no? This is monthly. Yung ginagawa sa Quezon City Circle. Nung nag-start kami dyan is way back 2014, November. Magdadala kami ng rabbits. 3 days yan, Friday, Saturday, Sunday. Yung dadali namin ng rabbits, let's say 4 pairs ng Friday, pagdating ng Sunday, ibabalik uli namin sa farm yan. Walang nabili. Ganun yung experience namin before. No? Let's say nagdala kami ng rabbit meat. Nagdala kami ng mga 4 pieces. Every day, may dala kami 4 pieces kasi hindi naman pwedeng overnight doon dahil wala kaming freezer doon. Hindi rin nabibili. Ganun yung experience namin. But, if you compare mo nung 2014, compare it this time, no? Halos lahat ng dali naming rabbits doon, nagbebenta lahat. Okay. In fact, hindi na lang kami yung nagbebenta ng rabbits doon. We have 2 more members na nagbebenta ng rabbits doon sa Quezon City Circle. At naubos lahat. Pero these are yung breeders na breeder po? Siya. No? The last time na merong mga nagdala ron, ako, normally, dinadala ko na lang na rabbits doon is pre-ordered. Pagka merong order sa amin na
2 pairs, 3 pairs, dadalhin namin doon, meet up na lang. But yung members namin, I think he brought around 40 pieces of rabbit. Ubus lahat yun. Wow. For 3 days. Ganun na yung ano doon, yung bilihan doon sa Quezon City Circle. No? Kaya na-establish na yung market doon eh. Na alam nila, if they want to buy rabbits as initial breeder, punta sila doon, may mabibili sila. Ganun na siya. No? And this is where we conduct our rabbit festival dito sa Quezon City Circle. Our experience last year, no? Magdadala kami ng rabbits doon, breeder. In the morning, kami nagdadala ng rabbits doon eh, 4 kami. Imagine yan, around 10 o'clock, 11 o'clock in the morning, ubos na lahat yung dinadala namin. At dun sa last day namin, wala na kami available rabbits sa may benta. Including the meat. Ako, yung first day namin, nagdala ako ng 10 pieces na rabbit meat, no? Naubos lahat yun. The second day, wala na akong madala. So, I asked one of our members to bring some frozen rabbit meat. The second day, may nagpunta ron, taga Baguio, hindi niya na pinabenta lahat yung rabbit meat, no? Around 12 pieces ata. Kinuha niya na lahat. So, sabi niya sa amin, this will be brought to Baguio at isusupply sa mga restaurant. Ito nga yung contacts namin na sabi niya, we need, I need, sabi niya, around 100 pieces a week of rabbits. Na for meat, Baguio. oo. Kasi Frozen Baguio to. is known to eat rabbits na Sabi namin, hindi kakayanin talaga yan. But sabi niya, nag-i-insist siya talaga, kahit na 50 pieces a week lang. Wala talaga kaming maibigay na rabbit So meat. meron naman po pala talagang yung kung ngayon Mag-start, meron kang 100 heads na frozen, madali siyang market. I see. Madali siyang market. In fact, yung Baguio, I met somebody na nagpunta rito sa aking farm. No? Dati siya, sa Baguio siya, no? Si Mr. Ricafort. No? Nagkwentuhan kami, sabi niya, alam mo, nung way back na nabubuhay pa yung tatay niya, no? Nagtayo sila ng restaurant sa Baguio. Ang niluluto lang nila is all rabbit meat. Ganon, no? Nakilala yung restaurant nila. If somebody wants to eat rabbit meat, punta ka rin sa restaurant nila, makakain ka ng rabbit meat. Ngayon nga, gusto ko siyang ma-interview, no? For our rabbit festival. Kasi nga, kababasa namin ng mga article, isa sa nabasa namin, yung tatay niya, na siya yung nag-pioneer ng rabbit racing sa Baguio. Yung mga ganun, no? So sabi ko, maganda siyang ma-interview kasi alam niya yung history before, nung nag-start ito. Medyo matanda, may edad na rin siya. We'll try to talk to this guy para meron kaming mga basis na regarding the market of rabbit. Pero yung kumakain po ng rabbit sa Baguio, established po yun na influence lang sila nung mga nagdala nung rabbit sa bansa at hindi talaga siya rooted sa kultura nila. Hindi siya kasi nga unang-una wala naman tayong native rabbits. Yun, no? So kami pinag-aralan din namin saan ba nanggaling yung rabbits dito sa atin, no? Sino ba nagdala sa atin dito? Isang malaking question sa akin. Ang Spain has been a rabbit eater even before the Roman Empire. So, ibig sabihin, hindi pa lang nadidistribute ng Pilipinas, talagang source ng food nila yung rabbit. No? And they go here in the Philippines, they colonize us, hindi nila dinala rito yung rabbit. It's a big question. Bakit hindi nadala rito ang rabbit sa atin sa Pilipinas during the Spanish time? No? Ako, ang nagiging sagot ko lang dyan, no? Hindi ba meron tayo yung sa El Pulpistrismo na pagka yung mga Kastila kumakain ng chicken, kailangan yung picho, no? Sa kanila. Istorya ni Jose Rizal. No? Parang hindi
tawag doon, parang it's a disgrace to them, sa mga Spanish, especially doon sa mga friars, na pinangakain mo sa bahay mo, binigay mo yung backpack. Parang gano'n, di ba? Siguro, sabi ko nga, gano'n yung naging history. Ayaw nilang dalhin dito yung rabbit because rabbit is a healthy meat. Oo. Di ba? At saka baka parang pagkain ba ng elite na Oo, kinukonsider. parang ganun siya, no? It was brought to us by Peace Corps volunteer after the war. Yun din po yung nagdala ng rabbit sa may Baguio nung Yes, Peace Corps na. Kasi nga, since ang Baguio is a summer capital and mostly of the Peace Corps volunteer came from US, na malamig yung klima doon, so most of them went to Baguio kasi malamig yung klima doon. So sila, naturuan nila yung people from the Cordillera to eat rabbits. Okay. And up to now, they're eating rabbits, no? Plus, other missionaries, religious missionaries, nagdala rin sila ng rabbits sa Baguio, no? And kung titingnan mo in some other parts of the country, karamihan na ng nagdala ng rabbits is religious missionary. No? Ito yung nagturo na para kung kumain ng rabbits. No? In fact, we went to Davao last year. No? At naghanap ako doon ng mga nag-aalaga ng rabbits for meat. No? Wala akong nakita but they told me merong isang religious missionary, Italian, in one of the district ng Davao. Ito yung Buda district na para siyang Baguio in Davao. Malamig yung klima. And ito, nag-aalaga siya ng rabbit for meat. Sino yung nagko-consume po noon? Mga locals din? Ano siya, ito kasi yung religious missionary to, it's an Italian. Pag kami mga visitor siya, ang pinakakain niya is rabbit. Ganun yung ano niya. So, for personal consumption? Personal consumption. No? Plus, nagtuturo rin daw ito ng pag-aalaga ng rabbit dun sa mga communities para maging source of meat. No? Sadly lang, hindi namin napuntahan dahil malayo. No? Sabi ko nga, the next time na punta ako ng Baguio, we'll see to it na napuntahan namin yung lugar. No? So sa ngayon po, ang identified pa lang na rabbit eaters o may market for rabbit meat is Baguio in the Philippines. Ito yung alam namin as of now. No? But you will be surprised na marami kaming nandidiscover ngayon na even in Mindanao, in Visayas, marami rin yung nag-aalaga. Not maybe in commercial quantity, but these are for their own consumption. Nag-aalaga sila ng rabbit for their own consumption. In fact, meron kaming isang meet through Facebook. Asa Osamis siya. Yung isa asa Osamis, malaki yung rabbit rin niya. And according to him, he has around 100 breeders. At nagmamarket siya sa mga pet shop. In fact, nung time na na-meet namin siya through the Facebook, sabi niya, baka pwede niyang padala yung mga rabbit niya rito sa Luzon. Dito may market, no? Magpapatulong sa amin. Sabi namin, bakit kailangan dalhin mo rito? Develop your market in your area, sabi namin. No? Pwede niyong turuan yung mga tao dyan to eat rabbits. No? And ngayon, ang laki ng production niya, minamarket na lang niya sa community niya. Ganun siya. Tapos merong isa rin na itinuro sa amin, ito yung Mindanao Baptist Rural something, ganun siya. Ano siya? It's a religious missionary din at nagtuturo sila rin ng pag-aalaga ng rabbit. At marami nagsabi sa akin na yung rabbits doon, mga imported, malalaki. So sa experience nyo po, pag natuturuan nyo po yung mga tao, gaano po sila sa opinion nyo po, gaano po nila kabilis natatanggap yung idea o... Ako, basic experience ko, 99% na umattend ng seminars namin dito. Or other part of Luzon, no, na seminars namin. Ano yan, naturuan namin kumain ng rabbits. And in fact, may mga attendees ako na right now, nagpo-post sila sa Facebook na hindi na sila kumakain ng chicken and pork. Nag-raise sila ng rabbit for their own consumption. Okay. Isang halimbawa dyan, itong si James De Jesus from
Taytay Rizal. Mm-mm. Parati siya nagpo-post sa Facebook, no? Na nagkakatay sila ng rabbit. Tapos pagka nagkatay sila ng rabbit, separate nila yan, isang lutuan, isang tupperware, gano'n. No? Tapos, every time na magluluto sila ng rabbit, nakapost yung cooked food, dish, no? Siya nga yung, nag-post one time ng spicy rabbit heads, no? Ginaya niya yun sa China. Kinain ng mga anak niyang, mga maliliit pa yung mga anak niya, eh. So, siya, successful yung rabbitry niya na inilagay lang niya sa garahe ng sasakyan ng car park niya. Both sides, nilagyan niya na parang 4 na layers yung kanyang rabbitry. At yun nga, yung pagkain nila doon na nanggagaling. At the same time, nagsusupply na siya ngayon sa Fatima, yung mga laboratory animals. And some breeder, looking for yung mga nagkahanap ng breeder, binibentahan na rin niya. That's why it's important din po yung intervention ng ARAMP kasi magkakatulungan in terms of marketing po, In fact, itong ang si James, marami kong ni-refer sa kanya ng mga buyers. Wala siyang maibigay. Kasi nga parati gusto yung kanyang, pagka tinatawag, sabi ko, meron akong inquiry, pwede ko ba i-refer sa'yo? Sabi niya, pasensya ka na sir, wala rin akong stocks ngayon. Ganun yung mga istorya nung At marami itong meron pa akong isang seminar attendees. Siya nag-alaga siya ng pansit. This is the lion head. Na-convert ko siya na mag-alaga na siya ng mga rabbit for meat. No? Ngayon, lahat ng rabbit na yung mga kanyang lion head, tinatanggal niya na. Pinapalitan niya lahat ng mga rabbit, medium-sized rabbit for meat. Siya, nagkakatay na rin siya ng rabbit for their own consumption. Ilan po ang members ng ARAMP, tsaka kung saan-saan pong lugar? Nationwide. Merong Visayas, merong Mindanao, then mostly Luzon. Pinakamarami Bulacan and Metro Manila. As of now, we have 95 members. Wow. Kaya lang, out of this 95, meron kaming, sabi ko nga, in the last board meeting namin, tingin ko this is the right time na umpisahan na namin tingnan din sino ba yung mga nag-members after nag-members, hindi na namin nakita. At hindi namin alam kung asaan ngayon, kung nag-aalaga ba ng rabbit. Then, siguro, magtatanggal na kami ng mga ibang members. So, iti-trace nyo na yung magiging core group. Para talagang, kasi nga, we're going into cooperative. Cooperative. Ayaw naman namin mangyari sa cooperative na magme-member lang ng cooperative, then afterwards, wala na, hindi na sisipot. Gusto namin active members. Ano yung kagandahan po nung cooperative? Ang nakita kasi namin dito, we have to start selling the rabbit meat. So, we need support from the government, and as association, hindi ganun kalaki yung makukuha mong support from the government. No? They are biased on cooperative. Sila. No? Ang tulong na pwede makuha, they could give grants. No? In fact, may sabi nga sa akin ng mga tiga-NMIS, if we are cooperative, maybe they could give us grant on the slaughterhouse. Wow. Malaking bagay. No? Kaya sabi namin, kailangan pagka nag-start tayo ng marketing the meat product, dapat cooperative na siya. And isa pang maganda with cooperative is tax-free. You're not covered by the VAT, yung mga ganun, sales tax, yung mga. So, malaking tulong na magagawa sa amin itong cooperative. No? Okay. As of now, nakapag-attend na ng seminar namin is more than 20. So, ready na kami to register the cooperative sa CDA. And sana, kung ma-approvean, middle of this year, and then
makapag-start siya ng operation before the end of the year. Ganun. Para makapag-start kami talaga ng marketing ng rabbit meat, no? Okay. Na yung sinasabi namin with all this government agency na malaking potential niya. Mapakita namin sa kanya na may potential Tama. talaga yan. Yun, yung nakikita namin dyan. At tingin ko dyan, meron kami isang Chinese member, no? Na active din siya, nagre-raise ng rabbit. Sabi niya, alam mo, Art, sabi niya, merong isang restaurant sa this is along Ermita side, may isang hotels to Sheraton ata. Yung sa may I forgot the name of the restaurant. Sabi niya, halos lahat ng mga Chinese diyan tawag dito yung kanilang nagpapakasal. I see. Diyan yung reception. Sabi Okay. niya, if you need 500 tables, meron silang place, no? Sabi niya, imagine kung makakuha lang tayo dyan ng 3 magpapakasal na wag ng 500 tables, 200 tables na lang. Sabi niya. Bawat isang table, isang rabbit heads na menu. Imagine, that's 200 heads of rabbit. Wow. And that is, sabihin mo na, sabi niya, 3 in 1 week. That's 600 heads of rabbit a week. Ganun kalaki na. Kailangan lang dito, you can sustain it. No? Hindi naman po pwede na order sila sa'yo ng rabbit meat. Sabihin mo, sir, wala ngayon baka pwede kayo maghintay after 3 months, 2 months kasi wala na kami stocks. No? So, yun yung ginagawa namin. Pero kailangan pa rin pong i-introduce din yung rabbit meat sa mga kakain po nun? Or tingin ko hindi. ready na silang kumain? Mostly, Chinese, they know how to eat rabbit kasi ito, mga nagpupunta ng China. Tama. Ganon. China, it's the biggest exporter of rabbit meat right now. No? Hindi mo na dapat turuan yan They know how to eat rabbits. No? Pero dun sa rabbit products po natin, wala pa pong mga nagsisignify ng intent to import yung like kunwari from us. Actually, may nagpunta na sa akin yan ang ini-inquire niya sa akin, hindi rabbit meat, kundi rabbit heads. And ang sabi niya sa akin, meron siyang market, no, export to China. No? Ang gusto niya, 1 container load. Wow. Rabbit heads. Ganun kalaki yun. Oo. So, dapat madami talaga. Marami talaga. And maganda naman siya dahil sabi ko nga, tayo ayaw pa natin masyadong i-accept yung rabbit heads. Sila kasi sa China, yung rabbit heads, they cook it as spicy rabbit heads. No? Isang ulo ng rabbit, kinakain nila yan. No? So, tayo, ayaw natin siyang kainin. So, we could give all the rabbit heads. Wala tayong tapon. Wala tayong tapon. Yung manure, may market po tayo doon? Or for personal consumption lang din yung muna? Yung sinasabi ko sa'yo kanina na yung tiga-tay-tay, he's selling his rabbit manure at 20 pesos per kilo. At nabebenta niya. Okay. Kasi nga, according to different research, sabi nila, yung rabbit manure yung the best fertilizer. No? Pwede pang gamitin agad. Pwede mo gamitin agad, hindi mo kailangan siya i-decompose. Yung mga ganun. No? And kami naman, alam namin yan kasi we've been using our rabbit manure for our plants. No? Yun yung aming fertilizer. No? Gusto ko nga sanang magbenta rin ng rabbit manure. No? Kaya lang talagang kulang na kulang kami dahil sa dami ng kasi ginagamit niyo rin. Ginagamit din namin. No? Yung aming pinapakain na mga damo sa aming rabbit, ang fertilizer namin yan, yung kanilang manure. Tapos, vermiculture, ang tingin ko, the best manure for vermiculture is rabbit manure. Pero yung fur po, wala po kung tayong yung request na sa ngayon, wala pa. So, we have to develop yung ano ba ang pwede namin gawin sa kanya. Yung mga gano'n. No? But siguro
tingin ko just the rabbit pelts, mabebenta na siya Mm-mm. for 150 pesos per piece. Kasi kami yun ang benta namin before. Mabebenta siya. So, paano po magsimula sa rabbit racing? Mga ilan pairs po kaya ang kailangang gamitin? Ano siya, pwede kasi ng let's say you buy a pair of rabbits. Sa ngayon kami we're selling it at 400 pesos per piece, 2 months old. Then if you're going to buy one pair, that's 800 pesos, 2 months old. You take care of the rabbits for 6 months, for 4 months, ready to breed siya. No? And then pagka na-breed mo siya, it will take you 1 month bago manganak, and then 1 month para mag-lactate yung rabbit, magpasuso, then ready na siyang ibenta sa pet shop. So that means from 2 months ka bumili, it will take you 6 months, pwede mo siya ibenta ng 150 bawat isang anak. Let's say, given na meron kang 6 pieces, that's 900 pesos. Mm-hmm. Then, multiply na lang. Let's say, you have 10 female breeders. Mm-hmm. Tapos isang male breeder. So, ganun din. Alagaan mo siya ng 4 months, ready to breed. Then, 1 month, manganganak siya. Multiply mo ng 10. So, you have 9,000 pesos. So, ang suggestion nyo po, umpisahan muna as backyard, Backyard muna. tapos for personal Consumption. consumption. And then if they want, kung meron silang excess, try to sell it to different pet shop. Doon magsimula. Mm. Ngayon, yung sabi ko kanina na a pair of rabbits could give you 900 pesos. Ano yan? 900 pesos every 2.5 months. Mm-mm. Ganun siya. If you want to make it as a business, multiply mo na siya. Mag-alaga ka ng 20 breeder. So that's 20 times 20. So 900 times 20, that's 18,000 pesos every 2.5 months. Yun po kung breeder ang ibibenta mo. Pet shop lang yan, 150 pet shop. pesos. If you want to sell it as a breeder, medyo mas pa yan, mas may complication pa On the recording, breeding. gano'n. Okay. Kasi nga, Protect we po have yung... to see to it na yung bebenta mong breeder is really breeder. Mm-mm. Hindi siya product of inbreeding. Mm-mm. So, mas mahal yung mabebenta mo. Kasi right now, yun nga, we are selling a 2 months old rabbit na breeder at 400 pesos. So, kung yung 6 na anak mo, 6 na anak ng rabbit, alagaan mo pa ng another month, you could sell that for 400 pesos a piece. Mm-mm. So, 6 pieces times 400, that's 2,400. So, sa isang taon, ilang... Times 5. Times So, 5. 2,400 times 5.